Hello everyone, sweet crunchy egg. Pwedeng pang merienda, pangbaon sa eskwela at higit sa lahat, pwede nyo rin ibenta kung gusto nyo. Kaya naman, meron po tayo ditong 1/4 cup na butter. Salted po yung aking ginamit. Sinamahan ko rin ng isang kutsarang asukal at atin lamang po itong haluin. Ang itlog naman po ay 2 piraso yung ating kailangan, pero ito ay inilagay ko ng paisa-isa para mas mabilis sumama sa ating ibang ingredients. So ayan, haluin lamang po nating mabuti. Mas maganda kung gumamit po tayo ng wire whisk. Ngayon naman po ay lalagyan natin ng 1 1/4 cup na cornstarch. Ito lamang po ang mga ingredients na ating kailangan dito. 4 na klase lamang at napakadaling gawin. Haluin lamang po natin itong mabuti at maya-maya, mga ilang minutong halo lamang, mga 3 to 5 minutes po, ang texture niya ay magiging parang icing. Wala po kayong kailangan idagdag dito. So ito lamang po talaga mga ingredients na ating gagamitin plus cooking oil na gagamitin natin sa pag-deep fried. So ayan, kapag ganito na, konting halo pa po. Ayan, para sumama lahat yung mga natitira pa na cornstarch sa mga gilid. So magiging parang icing po ito kapag natapos nating haluin. Ganyan lamang po kadali. At habang hinahalo po natin ito, this is Bella, ang inyong kusinera ng Udelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to or sa ating Facebook page, please subscribe sa ating YouTube channel and syempre follow na rin ang ating Facebook page para lagi kayong updated sa mga bago at simpleng recipe ng Udelmo's Kitchen. So ayan, kung napapansin nyo po, ayan, okay na siya. Para na siyang icing, tigilan na po natin yan. At ngayon naman ay ilagay na natin sa piping bag. Pwede rin kayong gumamit dito ng Ziploc. Yung tip naman na akin pong inilagay ay optional lamang yon. Kung wala po kayong tip, gupitan nyo lamang po yung dulo ng Ziploc or yung dulo ng piping bag na inyong gagamitin. At ngayon po ay saka naman natin ilagay dito itong ating mixture. So ayan, napakadali lamang po ito lamang at para lamang po tayo ditong maggagawa ng churros. Pero hindi po ito churros. Ito po ay crunchy egg na sweet na talaga namang gaganahan kayong kumain, lalong-lalo na kung kayo ay may movie night. Pwedeng-pwede nyo po itong lutuin para sa inyong pamilya. Napakabilis lamang po. So ayan, ngayon ay nagpainit na rin po ako ng kawali at kapag mainit na, syempre lagyan na natin ng cooking oil. Pwede kayong gumamit dito ng olive oil or avocado oil or kahit anong klaseng cooking oil na healthy para sa inyo. Medium high heat po yung ating apoy at ang mantika kailangan mainit na bago natin ilagay itong ating mixture at nang hindi po magsogi itong ating lulutuin. Iwasan po na maglagay na hindi pa okay ang mantika dahil sisip-sipin lamang po ito ng ating mixture. Kaya kailangan talaga tandaan, ang mantika natin ay mainit and apoy again, medium high heat para perfect na perfect ang pagkakaluto. Luto ang labas at syempre ganun din naman ang loob at para naman yung lutong na tama ay makuha rin natin. Ang eksaktong pagkaluto naman po nito, kailangan lamang siyang maging golden brown. Pihit-pihitin lamang po natin at nang mapantay yung kanyang pagkakaluto. At isa pa pong tip, ang mantika natin kailangan medyo marami para ito ay hindi sumayad sa ilalim at nang maiwasan naman ang pagkasunog. At sa size naman po, pwedeng kayo na ang bahala. Pwede rin po kayong gumawa dito ng pabilog kung ito ba ay inyong mabibilog gamit ang piping bag o kaya yung Ziploc. So ayan, tuloy-tuloy lamang po natin ito hanggang sa maluto. At kapag ganito na po, okay na po yan, hanguin na natin at para naman hindi siya ma-overcook. Pwede tayong gumamit ng strainer, kaya naman, ito na naman ang isa nating panibagong simpleng recipe mula sa Udelmo's Kitchen. Pwede rin nyo po itong lagyan ng paper towel sa ilalim para ma-absorb yung mga excess oil. Ngayon naman po ay atin na siyang husgahan. So ayan, napakalutong po at tingnan nyo yung itsura niya. Kaya kitang-kita kung gaano siya kalutong at kaganda. At isa pa rin pong optional na pwede nyong gawin, pwede ko yung mag-add dito ng cinnamon sugar kung kayo ay mahilig sa cinnamon. So kami kasi mahilig sa cinnamon, pero pwede naman pong hindi. Pwede rin naman yung icing sugar. Depende po sa inyong gusto kung gusto nyo pa na medyo matamis, cinnamon sugar or icing sugar. Perfect po sa kape or sa kahit anong inumin na inyong paborito. Kaya naman, ito na naman ang isa sa masarap at simpleng recipe mula sa Udelmo's Kitchen. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!